na hindi na ako i-renew ng aking employer, mga besh. Medyo malungkot, pero kailangan nating tanggapin. Hi mga besh! Welcome back to my YouTube channel! Bago tayo mag-start ng aking vlog, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng mga nag-message, nag-comment, tumawag sa previous vlog ko kasi napanood nyo naman, di ba, na hindi na talaga ako i-renew at 2 buwan na lang mga besh, matatapos na yung work permit ko. At ayun, maraming salamat sa lahat ng concern nyo, sa lahat ng pagmamahal nyo. Grabe, ramdam na ramdam ko talaga kayo. Lahat ng mga tumutulong pa rin para makahanap ako ng work dito sa Canada. Maraming salamat sa inyo. Hindi ko alam kung anong gagawin pero sabi ko nga sa inyo, ilalaban pa rin natin yun hanggat nandito tayo sa Canada. Kaya kinintuin nyo ko tong vlog na to kasi sa TikTok, ang daming nakarelate sa akin. Dami ng parehong case ko din na hindi na i-renew dito sa Canada talaga. Kasi nga kami ay Lamia and then at the same time, temporary foreign worker nga kami. So may possibility na hindi kami i-renew ng aming employer. So, ang daming nagtanong, bakit daw hindi na ako i-renew ng aking employer? Yun ang malaking tanong din. Actually, quick story lang tayo mga besh kung bakit hindi na ako i-renew ng aking employer. That was 2024, November, nagpa-follow pa ako sa aking employer na dapat 6 months prior, ma-renew na yung Lamia ko dahil nga under Lamia ako. At ayun, hindi sila nagpaparamdam sa akin. So, half of December na and doon lang sinabi nila na hindi na i-renew yung work permit ko. Kasi unang-una, yung food industry dito sa Canada, sarado yung program na tinatawag for PR. Kasi ang dami din nagtatanong bakit hindi ka nag-apply ng PR agad. Kasi ganito po yan, bago ako mag-land dito talaga, is open yung program, yung food industry program for PR. Pero merong deal yung company namin o yung employer ko na dapat 1 year of service muna ang gagawin ko bago ko bigyan ng mga supporting documents for PR. But unfortunately, wala pang 1 year, nag-close na agad yung program na yon. Yun yung Nova Scotia Provincial Nominee Program na tinatawag. Actually, sa bawat province, merong ganun talaga. Kaya lang dito sa Nova Scotia ay nagsarado nga. Magwa 1 year na ngayong April 2025. Hanggang ngayon, sarado pa rin siya. Kaya ang daming napipending na mga PR paper talaga. Which is dapat ako talaga is nakapag-apply na ako before nung nag-land ako. Kaya lang nga, as per the employer, kailangan mag-stay muna ako ng 1 year of service or wala akong choice kundi sundin sila and then wala, sarado hanggang maghintay na lang ako para mag-open din yon. Sa food industry lang to kasi sa ibang field like sa healthcare open naman siya, medyo affected lang talaga yung mga nasa food industries na katulad, lahat naman nagtatrabaho sa food industries, medyo naapektuhan talaga. Walang chance, lalo na ako kasi yung designation ko ay food counter attendant, hindi siya supervisor, hindi siya assistant manager, hindi siya store manager. Pero kung assistant manager or store manager, pwede siya for Atlantic Immigration Program. Pero dahil nga food counter attendant lang tayo, for Lamia pa lang tayo. Kaya yun, medyo ano lang talaga, complicated lang pagdating sa mga papers talaga dito sa Canada and medyo meticuloso talaga sila ang IRCC pagdating sa mga documents. Kaya be careful talaga sa lahat ng papers mo, dapat talagang detailed talaga siya. Hindi ko lahat kasi masagot yung mga tanong nyo na sayang, nandiyan ka na, hindi ka nare-renew, bakit hindi ka agad nagpa-PR nung paglan mo dyan, bakit ganon. So, ang daming bakit, diba? So, ayun nga, sabi ko nga sa inyo, bakit hindi na ako i-renew? Unang-una dahil ma-expire yung work permit ko. Pangalawa is yung, kumbaga, ang kalaban dito is yung government talaga dahil nga sarado yung program ng Nova Scotia. Pangatlo, may chance naman na ma-extend dapat, pero hindi ko alam sa employer ko. Ang sabi, hindi pa rin daw may extend kasi nga yung program is sarado pa rin daw. So, maghintay lang daw ng changes through government. Hanggang ngayon, wala pa rin sila ina-update. Kaya talagang nakahang lahat ng mga nagtatrabaho sa food industries and medyo nagiging aligaga lahat talaga at sobrang lungkot. Wala kaming magawa. Kaya, ayun, lalaban lang and then itutuloy lang and hopefully talaga ay makahanap kami ng Lamia, lalong-lalo na ako na nandito na. Sabi ko nga sa inyo, 2 months na lang ay ma-expire na yung work permit ko. I'm praying na makakuha ko ng employer na magbibigay sa akin ng Lamia and sa mga kaibigan ko,
Sa mga nakakilala sa akin, sa family ko, yan. Sana ay isama nyo ako lagi sa prayers nyo. Sana makapag-stay ako dito. And like ko naman sinasabi sa inyo, kung talagang para dito ako sa lugar na to, ay sana bigyan ako ng pagkakataon na makapag-stay talaga. Sa katulad ng sitwasyon ko ngayon, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. Tuloy-tuloy lang tayo sa panalangin talaga. Yun ang pinaka-importante talaga, yung mga hawak tayo sa gagawin ng Ama, kung ano talaga, kung para talaga dito tayo sa bansang to ay bibigay niya talaga. Sana ay nasagot ko na yung mga tanong nyo. Maraming salamat ulit sa mga taong tumutulong pa rin para makakuha ko na employer. Ayan, maraming salamat sa mga kaibigan ko, and maraming salamat sa mga nagpapalakas ng loob sa akin para makapanatili dito. Kung anong ilaan yon, kung talagang para dito talaga. So, ayun lang, at babalitaan ko ulit kayo sa mga susunod pang pagkakataon kung ano pang magiging update. So, don't forget to like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, and then follow nyo po ako sa aking social media accounts. Doon lang tayo magchikahan, mag-comment. Sasagot ko naman isa-isa. Kaya lang sabi ko nga sa inyo, sobrang dami-dami talaga nag-comment. Bakit hindi na daw ako i-renew? Baka akala nyo hindi ako nagustuhan ng employer ko o whatever. So actually lahat talaga kami hindi na i-renew, hindi lang ako. Lahat ng mga mapapasok na work permit ay hindi na talaga i-renew. So yung decision. So wala akong choice kung hindi maghanap ng employer or bumalik na sa Dubai. So yun lang. So maraming salamat sa inyo, and see you sa aking next vlog ulit. Bye!